Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ignacio. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Ang sabong, isa sa mga sugal na kinahihiligan ng karamihan sa ating mga kababayan. Ang ilan ay nakikilala sa larangan ito dahil na din sa kausayan sa pag-aalaga ng mga manok na panabong. Samantalang ang ilan naman, nakukuntento na lang sa pagtaya dahil magastos at napakamabusisi din ng proseso ng pag-aalaga ng manok na panabong. Ito ang naging buhay ng ating tampok na karakter. Nang mga panong ito, nag-aalaga ng mga manok panabong itong si Ignacio upang ipagbili sa mga taong mahilig sa sabong. Marami ng parokyano itong si Ignacio dahil maganda ang lahi ng mga manok na inaalagaan at pinaparami. Paminsan, ginagamit din ng binata ang kanyang mga alagang manok upang ipanglaban. Kilala sa sabungan ang pangalan ni Ignacio dahil sa pambihirang swerte nito, hindi lang sa sabong, kundi sa lahat ng uri ng sugal. Sa tuwing makikita si Ignacio sa ruweda, naghihiyawan ang mga tao dahil alam nilang uulan na naman ng swerte. Nagsimula ang lahat ng mga panahon na nasa edad 18 pa lamang itong si Ignacio. Nakilala ng binata ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Agaton. Kagaya ng iba, nagsimula din sa wala si Ignacio. Nagtatrabaho ito bilang tagapakain ng manok sa isang malaking farm ng kanilang lugar. Isa sa mga kasama nito si Agaton na noon ay taga-kondisyon naman ng manok na panglaban ng may-ari. Palaging magkasama ang dalawa dahil si Agaton ang nagbibigay ng mga panuto sa binata tungkol sa plano ng pagpapakain. 2 beses pinapakain ang mga alagang manok. Isa sa umaga at isa sa hapon. Tuwing matatapos ang pagpapakain, nakaugalian ng dalawa ang tumambay sa tubaang malapit sa manukan. Palagi ding ibinibida ni Agaton ang mga panalo nito sa sabong na naging inspirasyon naman ni Ignacio para matuto ng mga pamamaraan ng pagkukondisyon sa mga manok. Unti-unti naman itong natutunan ng binata hanggang isinama ito ni Agaton sa isang malaking derby sa kanilang bayan. Yon ang unang sama ni Ignacio. Namangha ang binata dahil sa napakaraming tao. Ang dami palang sabongero, Manong, no? Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar. Hindi ko inaasahan na sobrang dami pala ng mga nagpupunta sa sabungan. Wika ni Ignacio. Kung tutusin, kakaunti pa lang to kung ikukumpara sa mga dinaluhan kong laban. Pero karamihan sa mga taong yan, makikitaya lang. Gusto mo bang magkapera? Tugon ni Agaton. Di ba may sweldo naman tayo kay Manong Hiner? Tugon ni Ignacio. Ang ibig kong sabihin, bukod sa sweldo mo, gusto mo bang kumita ng pera? Tanong ni Agaton. Aba syempre naman, Manong. Paano po ba? Tanong ni Ignacio. Simple lang. Eto ang 500. Itaya mo mamaya sa manok na ituturo ko. Hindi ako pwedeng pumusta kasi ako ang magkakabit ng tari. Baka malaman ni Mang Hiner kung ano pa ang sabihin niya. Basta, sundin mo lang ang sasabihin ko. Pag-uusap ng dalawa. Kahit medyo nalilito, sinunod ni Ignacio ang utos ni Agaton. Ngunit bago maghiwalay ang dalawa,
Napansin ng binatang nang huli ng langaw si Agaton. May dinukot itong kaha ng posporo mula sa bulsa. Inilagay nito ang langaw sa loob ng kaha. Binulungan ang kung anong nasa loob. Hindi naman gaanong pinansin ni Ignacio ang ginawa nito. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na ito ang makakapagpabago ng kanyang kapalaran. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nagsimula na ang mga soldata. Tinignan ni Agaton si Ignacio. Itinuro ang manok ng kanilang kalaban. Kaagad namang nakuha ng binata ang ibig sabihin nito. Dali-daling tumaya si Ignacio sa manok ng kalaban. Ngunit nagtataka ito kung bakit sa kabila gustong pumusta ni Agaton. Saka pa lamang naunawaan ng binata ang plano nang magsimula ang salpukan. Kampanting nakatayo sa sulok si Agaton habang pinapanood ang dalawang manok na naglalaban. Ilang sandali pa, tinamaan ang manok nila Agaton. Napasapo ng noo si Ignacio dahil alam niyang matatalo sila. Pero nakita nito si Agaton, nakampanting nakatayo lang sa sulok habang nakangiti. Pasimple itong tumingin kay Ignacio at kumindat. Biglang naalala ng binata sa kalaban sila pumusta. Kaya naman napangiti ito. Dali-daling bumaba si Ignacio sa ruweda. Nilapitan si Agaton. "O ano, nakuha mo ba yung panalo? Sa susunod na soldata, ganun uli ang gawin mo. Doon ka lang sa taas. Antayin mo ang hudyat ko." Wika ni Agaton. Sunod-sunod na panalo ang natamo ng dalawa. Ngunit para hindi mahalata ng kanilang amo, sinasabihan ni Agaton ng binata na pumusta sa matatalong manok. "Malaki yung napalalunan natin ngayon, Manong. Paano mo nalaman kung sino yung mananalong manok?" Tanong ni Ignacio habang pauwi ang dalawa. "Yon ang sekreto ko, Ignacio. Pero hindi pa ito ang oras para sabihin yun sa'yo. Darating tayo dyan. Sa ngayon, makontento ka na lang muna sa tinatamasa nating panalo." Tugon ni Agaton. Pagkatapos silang ayusin ang lahat ng mga kagamitan, kaagad na ding umuwi ang mga ito. Bagaman nanalo, hindi nakuha ni Mang Hiner ang kampyonato. Kakaiba talaga ang swerte ni Lorenzo. Mantakin mo. Isang laban na lang sana panalo na tayo eh. Masusungkit na sana natin ang kampyonato sa derby. Kaso wala eh. Mukhang talagang may kakambal na swerte yung taong yun, ano? Wika ni Mang Hiner habang nagmamaneho pa uwi. Hindi naman nagsasalita ang dalawa sa likod. Nakaagad namang napansin ng amo. Parang kanina pa kayo walang kibo dyan ah. Alam nyo kung minsan, talagang nangyayari ang ganon. Kung kailang kampante ka ng mananalo, saka pa magbibiro ang kapalaran. Kaya huwag kayong mag-alala, may susunod pa. Muling wika ni Mang Hiner. Yan nga po ang inaalala ko, Manong. Dahil baka sa susunod, hindi lang isang beses tayo matatalo ng Lorenzong yun. Ang kinakatakot ko, baka limasin niya tayo kung sakaling magkaroon ng sunod-sunod na soldata. Tugon ni Agaton. Ayos lang, Agaton. Alam mo sa sugal, hindi naman palaging panalo. May mga pagkakataong natatalo tayo. At bilang isang mananabong, dapat alam mo yon. Muling wika ni Mang Hiner. Para sa akin, Manong, ikaw ang may hawak ng swerte mo. At tamang pakikiramdam lang ang susi dyan. Hayaan mong ako magdala ng susunod nating mga laban. Mungkahi ni Agaton.
Napangiti naman ang matanda dahil alam nitong tama ang sinabi ng tauhan. O sige, may maliit na derby sa nayon sa darating na pista. Kakayanin ba nating magkondisyon ng 3 hanggang 5 manok sa loob ng 1 buwan? Tanong ni Mang Hiner. Hindi naman po imposible ang bagay na yon, Manong. Kami na po ang bahala ni Ignacio. Kahit papano naman, may natutunan na tong bata ako eh. Tugon ni Agaton. Kung ganon, bukas na bukas, mamili ka ng mga manok na ipanglalaban natin. Simulan mo na ang pagkukondisyon. Wika ni Mang Hiner. Kinabukasan sinunod ng dalawa ang utos ng matanda. Matapos mamili ng mga manok, kaagad sinimula ng dalawa ang pagkondisyon. Ngunit hindi nito sinunod ang nakaugalian nilang gawain. Napo na naman ni Ignacio dahil alam nito ang tamang paraan ng pagkukondisyon. Manong, parang kulang yata yung pakain mo sa mga manok ah. Saka yung mga gamot, parang hindi mo naman naibigay. Tanong ni Ignacio. Huwag kang mag-alala, Ignacio. Sinadya ko talagang gawin yun. Gusto kong ipakita sa iyo ang kaibahan ng swerte sa pagiging handa. Tugon ni Agaton. Dahil sa sinabi, hindi na nagtanong pa ang binata. Salip ay sinunod na lang nito ang sinasabi ng kasama hanggang sa dumating ang araw ng soldata. Habang naghahanda, kinausap ni Agaton si Ignacio. Meron itong inabot na supot. Nang buksan ng binata, nakita nitong magkahalong asin at abo ang laman. Para saan to, Manong? At saka, anong gagawin natin dito? Tanong ni Ignacio. Pangontra yan sa mga taong may hawak na mutya ng pampaswerte. Isaboy mo yan sa ruweda bago magsimula ang soldata. Tugon ni Agaton. Bago nga magsimula ang laban, kasabay nitong umakyat ng ruweda ang binata. Pasimple nitong inilaglag sa ruweda ang pulbos na ibinigay ni Agaton. Ayos na, Manong. Naikalat ko na yung pulbos. Bulong ni Ignacio. O sige, mamaya, sa manok ka ni Mang Hiner pumusta. Kapag ang kalaban natin ay sina Lorenzo. Tugon ni Agaton. Matapos ay bumalik na si Ignacio sa upuan. Inantay ang hudyat ng kasama. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagtapat ang manok nila at ni Lorenzo. Kasabay nitong umakyat ng ruweda si Agaton. Napansin ni Ignacio ang kakaibang titigan ng dalawa, na tila ba may kung anong hidwaan sa pagitan ng mga ito. Gaya ng sinabi ni Agaton, pumusta si Ignacio sa manok ng kanyang amo. Natapat sila sa dihado at halos walang pumusta. Dahil kung titignan ang manok nila Mang Hiner, tila hindi ito makakalaban ng maayos. Ngunit laking gulat ni Ignacio nang mapatay nito ang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Nagsunod-sunod ang panalo ng dalawa. Sa pagkakataong iyon ay natuwa si Mang Hiner. Sa wakas, natapatan si Lorenzo. Magaling ang ginawa niyong dalawa ngayong gabi ah. Nanalo tayo. Kaya ito, may dagdag kayo sa akin. Wika ni Mang Hiner. Nagpasalamat naman ang dalawa. Ngunit lingid sa kalaman ng matanda, mas malaking pera pa ang napanalunan ng mga ito kumpara sa kanya. Kinabukasan, kakatapos lang ng mga itong paliguan ang mga manok. Habang nagpapahinga,
Hindi maiwasan ni Ignacio ang muling magtanong tungkol sa sekreto ni Agaton. Ngunit gaya ng dati, iwas pa din ito. Ayaw sagutin ang katanungan ng binata. Hindi pa ngayon ang tamang oras, Ignacio. Magantay ka. Malalaman at malalaman mo din ang lahat. Wika ni Ignacio. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng mga ito, dumating si Mang Hiner. May kasama itong bibili ng mga manok. Ay Ignacio, pakisamahan nyo nga ang dalawang ito. Mga parokyano sila mula sa syudad. Gusto nilang bumili ng manok kaya ikaw na ang bahala. Wika ng matanda. Kagad namang kumilos ang dalawa. Sinamahan ng mga ito sa pagtingin. Napakalawak ng manuka ng matanda, kaya natagalan ang dalawang kalalakihan sa pagpili. Matapos kilatising mabuti ang mga manok, sa wakas ay nakapili na ang mga ito. Pinuntahan nila Ignacio si Mang Hiner. Kinausap ng mga kalalakihan ang matanda. Nakapili na kami ng mga manok, Manong. Ito na po ang bayad Hindi na po kami magtatagal Nagaantay po yung amo namin Wika ng isa sa mga kalalakihan. O sige, maraming salamat sa inyo pakisabi din sa amo nyo. Paminsan-minsan dumalaw naman sa akin. Matagal na kaming hindi nagkikita. Tugon ni Mang Hiner. Ang amo ng dalawang lalaki, isa sa mga kakilala ng matanda. Ilang beses na itong bumili ng manok kay Mang Hiner. Ni minsan ay hindi pa natalo ang mga ito. Makakarating po, Manong. Medyo abala si amo sa bago niyang negosyo Kaya hindi siya gaanong nakakalabas ng bayan para personal na pumunta sa inyo. Tugon ng lalaki. Ayos lang naman. Kung hindi lang siya abala ka mo. Nandito lang naman ako sa manukan ko Tugon ni Mang Hiner. Matapos ay kagad nang umalis sa mga ito. Samantalang si Agaton at Ignacio naman, nagpaalam sa matandang pupunta ng tubaan. Hapon na ng mga sandaling iyon. Tapos na ang lahat ng gawain. Pumayag naman ang matanda. At habang nasa tubaan ang dalawa, hindi sinasadyang dumaan sina Lorenzo. Naupo ang mga ito sa tapat na mesa ng dalawa. Kagad nitong napansin sina Agaton. Ngunit tila nananadya si Lorenzo. Nagpasaring ng salita kina Ignacio. Ay, tignan mo nga naman. Nandito pala ang dalawang magagaling na tauhan ni Mang Hiner. Kamusta naman ang malaki niyong panalo nung nakaraang derby? Tanong ni Lorenzo. Ayos lang naman. Ikaw, anong nangyari? Bakit hindi ka nakalusot sa kampyonato nitong nakaraang soldata? Tugon ni Agaton. Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Lorenzo. Tumayo ito at lumapit sa mesa ng dalawa. Alam mo, Agaton, kung hindi ka lang nakialam sa mga diskarte ko, siguro milyonaryo na ako ngayon Kaso, ayaw mo ding magpatalo. Wika ni Lorenzo. Sabay hampas ng kamay sa mesa. Huwag mo sabihin yan, Lorenzo. Alam mo ang mundong ginagalawan natin. Minsan may talo, minsan panalo, di ba? Kaya huwag mo kaming sinisisi dahil sa kakulangan nyo sa paghahanda. Tugon ni Agaton. Hindi naman nakapagsalita si Lorenzo dahil sa napakaraming tao ng mga oras na yun.
Halos lahat ng naroon, mga kaibigan ng dalawa. Anong problema, Agaton? Kilala mo ba yung mga yan? Tanong ng may-ari ng tubaan na itago na lang natin sa pangalang Isidro. Wala naman, Ka Isidro. Oo, kakilala ko ang mga to. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito. Tugon ni Agaton. Kagad namang umalis si Isidro. Muling ibinaling ng binata ang atensyon kay Lorenzo. Nakikita mo ba ang mga taong to? Ilan lang sila sa mga bata ng amo ko. Kaya kung balak mong gumawa ng gulo, mag-isip ka. Baka hindi ka makalabas ng buhay sa kubo. Muling wika ni Agaton. Tandaan mo, Agaton. Hindi pa tayo tapos. Papasan ba't mauubos din ang swerte mo? Tugon ni Lorenzo. Kagad nang umalis sa lugar. Mukhang malaki ang galit sa'yo ng isang yun, Manong ah. Gigil na gigil eh. Wika ni Ignacio. Oo, Ignacio. Mag-iingat ka sa taong yan. Hindi siya basta-basta. Halika na, umalis na tayo dito. Baka maisipan pa ng mga yun na bumalik eh, magkagulo. Nakakaya kay Ka Isidro. Tugon ni Agaton. Pagdating sa manukan, muling nag-usap ang dalawa. Sa pagkakataong iyon, napilitang magkwento si Agaton tungkol sa idwaan nilang dalawa ni Lorenzo. Alam mo, Ignacio, malalim ang ugat ng galit sa akin ng taong yun. Ako ang naging dahilan kung bakit unti-unting nalugi ang kanyang pasugalan sa bayan. Wika ni Agaton. Paano po nangyari yun? Ano bang ginawa niyo? Tanong ni Ignacio. Dito na pinaliwanag ni Agaton ang dahilan. Ayon kay Agaton, ilang beses nitong pinataob ang bangka ni Lorenzo. Hindi lang siya ang nananalo sa sugal. Kalaunan, nadiskubre ng mga tao ang kakaibang swerte ni Agaton. Kaya tumataya na ito sa kanya. Lalo na kapag pusoy ang laban, dumadami ang taong pumapasok sa pasugalan na naging pabor naman para sa kanya. Ngunit lingid sa kalaman nito na ang mga taong yon at si Agaton ang magiging dahilan ng tuluyan niyang pagbagsak. Sunod-sunod na panalo ang nakamit ni Agaton sa lugar na naging kapansin-pansin naman kay Lorenzo. Dito na pag-alaman, halos gabi-gabi, humahakot ng pera ang binata mula sa kanyang mga bangka. Unti-unting nabaon sa utang si Lorenzo hanggang sa maibenta na nito ang mga ari-arian. Kalaunan na pag-alaman nito ang sekreto ni Agaton, isang uri ng bertud mula sa buhay na mutya. Ilang buwan lang ang kinakailangan ko para pabagsakin si Lorenzo. At lahat ng yun, dahil dito. Wika ni Agaton. Sabay pakita ng kaha ng posporo. Binuksan ito ng binata. Tumambad kay Ignacio ang butiking may 2 buntot. Napakaangas. Butiki na may 2 buntot. Saan mo naman nakuha yan, Manong? Tanong ni Ignacio. Inalagaan ko to simula maliit pa hanggang sa lumaki. Ito ang nagbibigay sa akin ng swerte, Ignacio. At hindi lang basta swerte. Ipinapakita nito ang mangyayari sa hinaharap. Sa tuwing tataya ako sa isang pasugalan, hindi lang sa sabong. Pagpapaliwanag ni Agaton. Sa mga hindi nakakaalam, ang kambal na buntot ng butiki
isang pambihirang uri ng mutya na iilan lamang ang nakakapagtaglay. Marami ang nakakahuli, ngunit hindi nila ito nagagawang pangalagaan dahil kadalasan ay namamatay ang butiki o hindi kaya naman napuputol ang buntot nito. Sa oras na mangyari yun, nawawala ang bertud ng reptilya. Bumabalik sa dati ang anyo ng butiki. Itinuturing na buhay na mutya ang kambal na buntot ng butiki. Gaya ng ibang mutya, kailangan itong pakainin, hindi lang sa pisikal, kundi sa mga dasal na lalong magpapatibay ng bisa nito. Balik tayo sa kwento. Habang hawak ni Agaton ng butiki, napansin ni Ignacio na hindi umaalis ang tingin nito sa mga mata ng kasama. Bakit laging nakatitig ang butiki sa'yo, Manong? Tanong ni Ignacio. Nag-aantay siyang bigyan ko ng pagkain. Kaya kung pwede mo kong ihuli kahit 2 langaw, makakatulong yan. Tugon ni Agaton. Kaagad namang sumunod ang binata. Pagbalik nito ay pinakain ni Agaton ang alaga. Manong, isang tanong pa. Saan at paano mo nahuli ang butiking yan? Para kasi sa akin, kakaiba ang kulay ng balat niya. Bukod sa hindi pangkaraniwang buntot, may mga marka din siya sa katawan, no? Na para bang sadyang nilagay. Wika ni Ignacio. Kadalasang nahuhuli ang ganitong uri ng butiki sa kagubatan. At kung paanong humuli, yan ang ipapakita ko sa'yo sa susunod na linggo kung sasama ka sa akin. Tugon ni Agaton. Naalala ni Ignacio, mahal na araw sa susunod na linggo. Wala silang mga soldata. Sinabihan sila ni Mang Hiner na umuwi muna sa kanilang pamilya dahil wala naman masyadong gagawin sa manukan. O sige, Manong, sasama ako. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Ignacio. Sa bayan namin, doon sa Bangkalan. Ilang araw tayong mananatili doon. Hanggang sa linggo ng pagkabuhay, kaya magdala ka ng ilang damit. Tugon ni Agaton. Fast forward tayo ilang araw. Wala namang kakaibang nangyari. Miyerkules Santo pa lamang, nagpaalam na ang mga ito. Hindi naman kalayuan ang lugar nila Agaton. Nagpasya ang 2 umalis ng Huwebes Santo. Dumating ang mga ito bandang 4:00 ng hapon sa bayan ni Agaton. Namangha ang binata dahil napakaganda ng tanawin. May ilang malalaking manukan din sa lugar. Ang ganda pala dito sa lugar niyo, Manong, ah. Makapal yung kakao yan. Napansin ko din, magandang lugar to para pagtayuan ng manukan. Wika ni Ignacio habang naglalakad ang mga ito papunta sa mismong tahanan ni Agaton. Yan din ang pangarap ko, Ignacio. Kaso lang, kailangan munang matapos sa pag-aaral yung mga kapatid ko eh. 3 kasi sila, sabay-sabay na magkukuleyo. Tugon ni Agaton. Ilang sandali pa ay narating ng mga ito ang tahanan ng binata. Sinalubong naman sila ng 2 dalaga. Ipinakilala ni Agaton si Ignacio sa mga ito. Ignacio, sila mga kapatid ko, nag-aaral sila sa kolehiyo. Diyan sa malapit na universidad. Agrikultura ang kinuha nilang kurso. Yan lang kasi yung meron dyan sa ngayon eh. Wika ni Agaton. Ang tinutukoy nitong universidad, ang dating paaralan ni JR na matatagpuan sa gawing hangganan ng Negros, ng Oksidental at Oriental.
Mabundok na ang lugar na yun. Angkop ang klima para sa lahat ng uri ng pananim. Ngunit kadalasang pinapatubo ng mga tao sa lugar. Tubo. Dahil ito ang pinakamalagong industriya ng mga panong iyon. Nako, hindi nga po biro mag-aral ng kolehiyo, Manong. Kaya nga hindi na ako sumubok eh. Kasi alam kong wala yung panggagastos si tatay sa akin. Pero bala ko pa ding mag-aral. Siguro mag-iipon lang ako ng konti. Tugon ni Ignacio. Kaagad naman silang inaya ng mga kapatid upang magmeryenda. Habang nagkakape, dumating naman ang tatay ni Agaton na itago na lang natin sa pangalang Mang Francisco. Mabuti naman at naisipan mong umuwi ngayong mahal na araw, Agaton. Kakailanganin ko ng tulong mo bukas. Wika ng matanda. Walang problema, tay. Nga po pala si Ignacio. Kasama ko dun sa manukan. Tugon ni Agaton. Sabay pakilala kay Ignacio. Maligayang pagdating sa aming lugar, iho. Hindi ba sumasakit ang ulo ng amo niya dahil dito kay Agaton? Tanong ni Manong Francisco. Napakamot naman ng ulo si Agaton dahil sa sinabi ng ama. Anak ko, hindi naman po. Ang totoo nga po niyan, bilib na bilib yung amo namin sa kanya. Tugon ni Ignacio. Mabuti naman kung ganon. O siya, maiwan ko muna kaya. May pupuntahan lang akong pasyente. Wika ni Mang Francisco. Bagay na ipinagtaka naman ni Ignacio. Pasyente. Doktor ang tatay mo, Manong? Tanong ni Ignacio. Parang ganun na nga. Albularyo si tatay at kilala siya sa buong baryo. Tamang-tama. Bukas mga bandang 2:00. Aakyat tayo doon sa bundok na yon para kunin ang ibinaon niyang langis. Magbabaon na din siya ng panibago kaya kailangan niya ang tulong ko. Tugon ni Agaton. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalawa. Dahil nakasanayan na ng katawan ni Ignacio ang gumising ng madaling araw para ihanda ang mga pagkain ng manok. Lumabas ito ng tahanan. Nakita ang dalawang kapatid ni Agaton na nagpapakain ng mga alagang hayop. Naupo ito sa tabi ng pintuan habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbaba ng alapaap. Medyo mataas ang lugar na yon. Kaya naman tuwing umaga, nababalot ng makapal na hamog ang paligid. Maya-maya ay lumapit ang isa sa mga kapatid ni Agaton upang magpatulong sa pagbubuhat ng balding puno ng pagkain ng baboy. Dali-dali namang tumayo ang binata. Tinulungan ang dalaga. Ilang sandali pa ay nagising na din si Agaton. Lumabas ito ng tahanan. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ignacio, hayaan mo na si Maya dyan. Halika muna dito nang makapagkape. Wika ni Agaton. Kagad namang lumapit ang binata. Nagsimulang mag-usap ang dalawa. Talagang napakaganda ng lugar niyo, Manong. Bukod sa sariwa ang hangin, napakaliwalas ng kapaligiran. Wika ni Ignacio. Oo naman, kahit nga saan man ako magpunta, pilit pa rin ako umuwi dito. Ito kasi yung mga lugar na hindi mo makakalimutan. O siya, pagkatapos mong magkape, maganda ka na mga dadalhin mong gamit dahil maliligo tayo doon sa talon. Wika ni Agaton. Matapos magkape, kaagad naganda ang dalawa para sa kanilang lakad. Medyo matarik ang lugar. Unang beses ni Ignacyong pumunta roon, kaya hingal kabayo ito pagkarating sa talon.
Ngunit para sa mga kapatid ni Agaton, baliwala lang ang tarik ng lugar. Ngunit sulit naman ang lahat para kay Ignacio dahil napakaganda ng paligid. Ayos. Sulit na sulit yung pagod, Manong ah. Ang ganda ng lugar na to. Sino mag-aakalang may ganito dito? Wika ni Ignacio. Laking gulat nito nang biglang tumalon sa tubig ang dalawang kapatid ni Agaton. Ano pang inaantay mo dyan? Tara, ligo tayo. Tugon ni Agaton. Habang masayang naliligo ang mga ito, napansin ni Ignacio ang mga magagandang ibon nakadapo sa sanga ng mga puno. Biglang nag-iba ang pakiramdam nito. Unti-unting gumapang ang lamig sa buo niyang katawan. Kaya nagpa siya ang binatang umahon na at magpalit ng tuyong kasuotan. Hinayaan nito sina Agaton na maligo. Naupo sa malaking bato na nasa gilid ng ilog. Nang hindi sinasadyang mahagip ng tingin nito ang isang malaking puno, naroon sa hindi kalayuan, napansin nito ang ilang unggoy na naglalaro sa mga sanga. Napangiti na lang si Ignacio dahil hindi nito akalaing meron pa palang mga ganong hayop sa lugar ng kaibigan. Ilang sandali pa ay nag-aya ng umuwi si Agaton. Magtatanghaling tapat na. Kailangan pa nilang umakyat ng kabilang bundok bandang 3:00 ng hapon. Pagkarating sa tahanan, kumain lang sila ng tanghalian. Nagpahinga sandali at kagad nang umalis. Kasama si Mang Francisco. Habang nasa daan kinausap ni Agaton ang binata. Huwag mong pupunahin ang anumang makikita mo sa lugar. Lalo na ang gagawin ni tatay. Maraming mga elemento ang nagkalat dito. Nag-iisa lang si tatay. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, paniguradong wala siyang magagawa para tulungan tayo. Wika ni Agaton. Manong naman eh. Tinatakot mo lang yata ako eh. Tugon ni Ignacio. Hindi siya nananakot, iho. Totoo ang sinabi ni Agaton. Espesyal para sa mga engkanto ang oras at araw na ito. Dahil patay ang Diyos. Walang sino mang pipigil sa kanilang gawin ang mga gusto nilang gawin. Wika ni Mang Ignacio. Biglang nakaramdam ng kilabot si Ignacio sa sinabi ni Mang Francisco. Dumikit ito kay Agaton. Habang naglalakad paakyat ng kabundukan, ilang sandali pa ay narating na nila ang lugar. Nagsimula ng magsagawa ng kung anong ritual si Mang Francisco. Samantalang si Agaton naman, dinukot ang kahan ng posporo sa kanyang bulsa. Pinakawalan ang alaga nitong butike sa isa sa mga puno. Manong, bakit mo pinakawalan yung alaga mo? Paano yan? Di wala na tayong pampaswerte. Tanong ni Ignacio. Huwag kang mag-alala. Kung para sa'yo ang isang bagay, kusa itong babalik kahit anong gawin mong pagpapakawala. Halika, tulungan mo akong magukay dito. Kunin natin ang mga ibinaon na langis ni tatay. Habang nagukay ang dalawa, tuloy naman sa pagsagawa ng ritual si Mang Francisco. Hanggang sa matapos ito, muling nagbaon ng mga bote ng lana ang matanda. Sa susunod na taon naman natin hukay ng mga ito. Bilisan nyo na. Kailangan na nating bumaba bago pa tayo abutan ng 6:00 sa lugar na to. Wika ni Mang Francisco. Kagad na ding umalis ang tatlo sa lugar. Saka pa lamang naalala ni Ignacio ang pinakawalang alaga ng kaibigan nang makarating na sila sa tahanan. Naku Manong, mukhang nakalimutan mo yata yung alaga mo ah.
Wika ni Ignacio. Napangiti naman si Mang Francisco dahil sa sinabi ng binata. Huwag kang mag-alala. Tandaan mo lang ang sinabi ko sa'yo kanina. Tugon ni Agaton. Matapos magpahinga, inaya nito si Ignacio na pumunta sa likod ng tahanan. Tumambad sa binata ang malaking bato. Nagmistula itong pader. Nanlaki ang mga mata ng binata nang mapansin ang mga butiking nagbababaan sa lupa. Anong ginagawa nila? Bakit bumababa sa lupa ang mga yan? Tanong ni Ignacio. Dahil yon ang unang pagkakataon na masaksiyan niya ang ganitong kaganapan. Tuwing sasapit ang orasyon o hindi kaya ang alas 6, kusang bumababa ang mga butike upang humalik sa lupa. Bilang tanda ng pag-alala ng kanilang pinagmulan. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit kita dinala sa lugar na to. Talasan mo ang iyong paningin, Ignacio. Isa sa mga butiking yan ang nagtataglay ng kambal na buntot. Tugon ni Agaton. Sabay abot ng itim na tela kay Ignacio. Itim na tela. Anong gagawin ko dito, Manong? Tanong ni Ignacio. Sa oras na makita mo ang butiking may kambal na buntot, gamitin mo ang telang yan upang ipangtaklob sa kanya. Huliin mo ito at siguraduhin hindi masasaktan o mapuputol ang kanyang buntot. Ibalot mo ng maigi sa itim na tela at siguraduhin wala itong makikitang liwanag sa loob ng 3 araw. Tugon ni Agaton. Matyagang nag-abang si Ignacio sa sinasabi ng kaibigan. Medyo nahihirapan ito sa pagsipat dahil humahalo ang kulay ng mga butike sa malaking bato. Ilang sandali pa ang nakalipas. Natanaw ni Ignacio ang hinahanap. Isang butike na merong 2 buntot. Perpekto ang pagtubo ng mga ito. Mula sa pinakapuno hanggang sa pinakadulo. Dali-daling tinakpa ng binata ang nilalang gamit ang itim na tela. Habang ginagawa niya ito, nag-uusal naman ng dasal si Agaton. Matapos ay sinabihan niya ang binatang marami nitong dukutin at ibalot. Tuwang-tuwa si Ignacio nang maramdamang kumilos ang butike sa loob ng tela. Matapos ay dinala ito kay Mang Francisco. Ibigay mo kay tatay ang nakuha mo, Ignacio. Siya na ang bahalang magbasbas niyan para sa'yo. Wika ni Agaton. Maupo ka sa tabi ko, bata. Ipikit ang mga mata. Pakinggan mong mabuti ang mga dasal na sasambitin ko. Dahil ito ang magiging daan upang mapagana mo ang bertud na taglay ng butiking ito. Wika ni Mang Francisco. Sinunod ni Ignacio ang sinabi ng matanda. Nagsimula itong mag-usal. Naramdaman ng binata na tila binuhat siya pa'y taas. Sobrang gaan ng pakiramdam nito. At ang bawat salitang naririnig mula kay Mang Francisco ay kusang tumatatak sa kanyang isipan. Nang matapos na ang ritual, muling inabot ng matanda ang itim na tela kay Ignacio. Hindi dapat makakita ng liwanag ang nilalang na yan sa loob ng 3 araw. Wika ni Mang Francisco. Ilang sandali pa ay may gumapang sa likod ni Agaton. Nanlaki ang mga mata ni Ignacio dahil yon ang alagang butike ng kaibigan. Manghang-mangha ang binata sa mga nangyayari. Nung una ay hindi pa ito naniniwala. Ngunit siya mismo ang saksing buhay sa isang kaganapang maituturing na hiwaga ng kalikasan. Pagsapit ng araw ng Sabado, nagpaalam na ang 2 babalik sa Manukan dahil may derby silang kailangang pagandaan.
Muling binilina ni Mang Francisco si Ignacio tungkol sa mga alituntuning dapat nitong gawin para mapagana ng maayos ang bertud ng kambal na buntot ng butiki. Tandaan mo, Ignacio, ang tanging makakapagpawala ng bisa ng bertud ay ang mutya ng tanglad. Kusa mong mararamdaman ito. At sa oras na mangyari yon, huwag kang magdadalawang isip na umiwas. Ngunit may panlaban din doon. Pinaghalong asin at abo ng sinunog na baon ng nyog. Isaboy mo ito sa paligid. Paniguradong mawawala ang bisa ng bulaklak ng tanglad. Wika ng matanda. Nagpasalamat si Ignacio sa mga sinabi nito. Kaagad na silang lumakad ni Agaton. Pagkarating sa manukan, saktong naroon na si Mang Hiner at ang ilan sa mga kakilala nito, kasama sa pangkat si Ka Isidro. Mabuti naman at nakabalik na kayo. Tamang-tama ang pagdating yung dalawa. Dahil pinag-uusapan namin ang ginawa ni Lorenzo sa tubaan ni Ka Isidro. Wika ni Mang Hiner. Kaagad namang nagsalaysay si Ka Isidro. Pumasok ang grupo ni Lorenzo sa tubaan. Hinahanap ka, Agaton. Hindi ko alam kung anong meron sa taong yun eh. Bakit bigla na lang lumakas yung loob eh? Ang sabi niya, magkita daw kayo sa susunod na pasabong dito sa ating baryo. Wika ni Ka Isidro. Napailing na lang si Agaton sa mga narinig. Mukhang hindi pa nakakalimutan ni Lorenzo ang kahihiyang idinulot mo sa kanya, Agaton ah. Bakit hindi mo na lang tuldukan ang lahat? Tanong ni Mang Hiner. Sa totoo lang, Manong, ayoko sanang patulan pa yung taong yun eh. Hindi niya kayang tanggapin ang pagkatalo. Tugon ni Agaton. Ikaw talaga, Manong. Sino ba namang may matinong utak na tatanggap sa pagkatalong umabot ng halos kalahating milyon? Wika ni Ignacio. Nagtawanan ang lahat sa narinig. Ngunit sinaway sila ni Mang Hiner. Hindi nakakatawa ang nangyari, Ignacio. Sa kagustuhan ni Lorenzo na bawian si Agaton, nakipagkuntsaba ito sa isang albularyo. Ipaliwanag mo kasi ang lahat, Isidro. Wika ni Mang Hiner. Tinuloy ni Isidro ang pagpapaliwanag. Oo na, Ka Hiner. Masyado ko mainit eh. Bueno, tama ang sinabi ni Mang Hiner, Agaton. Kasama nito ang isang matandang lalaki. Sa pagkakadinig ko, yung pangalan daw Manong Totong eh. Tugon ni Ka Isidro. Kung ganon, mukhang mangangailangan tayo ng mas malakas sa asangga. Sa tingin mo, Ignacio? Nakangiting wika ni Agaton. Ramdam ni Ignacio ang kaunting kaba sa kaibigan. Kaya naman nagbungkahi ito na ipatawag si Manong Francisco. Sa palagay ko, kakailanganin natin ang tulong ng tatay mo. Hindi na to labanan ng swerte, Manong. Doon sa kasama ni Lorenzo, doon tayo dapat mabahala. Wika ni Ignacio. Tama nga ang sinabi mo. Manong Hiner, maaari niyo po bang ipahiram sa akin ng inyong sasakyan? Susunduin ko lang si tatay. Wika ni Agaton. Hindi, Agaton. Dalawa tayong susundo sa tatay mo. Pero teka, oo nga no, ano bang magagawa ng tatay mo tungkol dito? Tanong ni Mang Hiner. Sa susunod ko na po ipapaliwanag. Sa ngayon magmadali na muna tayo. 2 araw na lang pasabong na. Baka mauli ang lahat. Pagsisiyan natin ang pag-aaksaya ng oras. Tugon ni Agaton. Dali-daling kumilos ang mga ito. Naiwan si Ignacio sa manukan upang asikasuhin ng mga manok na ilalaban sa pasabong. Maliit na patimpalak lang ito.
kaya hindi gaano kabigat ang kinakailangang paghahanda. Kaunting bitamina lang at sapat na pagkain ang kailangang gawin ng binata dahil nasa kondisyon naman ang mga alagang ipanglalaban. Matapos ang paghahanda, naalala ni Ignacio, 3 araw na ang nakakalipas matapos niyang mahuli ang butiki. Sinubukan nitong buksan ni Ignacio. Nagulat ang binata dahil hindi ito umaalis sa kanyang palad. Dali-daling kumuha ng tubig si Ignacio, ipinainom sa alaga. Kasunod nito, humuli siya ng langaw at ipinakain naman dito. Sabay na gumalaw ang buntot ng butiki. Patunay na buhay ang mga ito. Naghanap ng posporo si Ignacio at doon inilagay ang butiki. Pagpasensyahan mo na muna. Yan muna yung munti mong tahanan, kaibigan. Sa susunod na araw, igagawa kita ng mas malaki. Wika ng binata. Kinagabihan ng araw na yun, dumating si Mang Hiner kasama si Mang Francisco. Naipaliwanag na ni Agaton ang lahat sa amo. Kahit papano nauunawaan na nito ang mga nangyayari. Hindi ako makikisali sa pasabong na ito, Agaton. Kayong dalawa ni Ignacio ang pagkakatiwalaan ko. Mag-ingat kayo. Wala akong pakialam kung mamatay man ang mga manok na gagamitin nyo. Maaari silang palitan Pero kayong dalawa, buti sana kung napipisa lang din na itlog ang kagaya nyo. Pero hindi. Pabirong wika ni Mang Hiner. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Kami na po ang bahala dito. Nandito naman si tatay. Tugon ni Agaton. Ngunit biglang sumagot si Mang Francisco habang nakatitig kay Ignacio. Mukhang hindi na kailangan ng tulong ko dito. May isang tatahi-tahimik sa sulok. Alam kong malaki ang magagawa niya. Pero sasama pa din ako sa inyo. Matagal na akong hindi nakakapasok sa sabungan. Wika ni Mang Francisco. Napangiti naman si Agaton dahil alam nito ang ibig sabihin ng ama. Sige tay, tiwala po ako sa sinabi nyo. Halika na, Ignacio. May gagawin tayo sa mga manok na ilalaban sa susunod na araw. Wika ni Agaton. Nagpunta ang mga ito sa manok na nakaiwalay sa mga kulungan. Kinuha ni Agaton ang botelya ng langis sa bulsa nito. Napansin ni Ignacio na may maliliit na bagay na lumulutang sa loob ng sisidlan. Anong mga bagay na yan, Manong? At saan mo yung gagamitin? Tanong ni Ignacio. Ito ba? Mutya ng alitap-tap ang mga yan. Halika, tulungan mo kong ipahid sa katawan ng manok ang lana. Tugon ni Agaton. Hindi na nagtanong pa si Ignacio dahil natalakay na ito ni Mang Francisco noong dumalaw ang dalawa. Ayon sa matanda, ang mutya ng alitap-tap na binabad sa lana ng niyog na walang mata, mabisang depensa laban sa kahit anong palipad hangin. Alam ni Mang Francisco na ito ang gagamitin ng mga kalaban dahil hindi naman sila pwedeng maglagay ng anumang pangontra sa mga manok. Maliban na lang sa tare na ikakabit dito. Matapos ang paghahanda, kaagad na ring nagpahinga ang mga ito. Binigay ni Agaton ang maliit na bote kay Ignacio. Sinabihan niyang itago ito. Ingatan mo ang botelyang yan. Siguraduhin mong hindi makikita ng mga kalaban. Lalo na kung totoo yung sinasabi ni Kay Isidro. Dahil sa oras na masipat niya ang botelya, paniguradong gagawa siya ng paraan para makontra ang bisa nito. Wika ni Agaton. Kinabukasan, muling nag-usap-usap ang pangkat. Sa huling pagkakataon, inilahad ni Agaton ang magiging plano.
Tay, alam kong wala kayong karanasan sa sabong. Pero gusto kong kayo ang unang magbitaw ng manok. Sa oras na makatapat namin sina Lorenzo, kami na ang bahala ni Ignacio. Wika ng binata sa ama. Yan lang ba? Walang problema. Tugon ni Mang Francisco. Hindi kilala na mga kalaban si tatay, kaya hindi maghihinala ang mga ito. Ignacio, manatili tayo sa taas ng ruweda. Huwag kang magpapakita sa mga kalaban. Kung sakaling makita ka nila, huwag kang magpapalata na sumali tayo sa pasabong. Wika ni Agaton sa binata. Maliwanag, Manong. Tara na, nailagay ko na sa karito ng mga manok. Ikakarga na lang natin sila sa sasakyan. Kagad nang lumakad ang mga ito. At kagaya ng napag-usapan, si Mang Francisco at si Ka Isidro ang pumasok. Samantalang si Mang Hiner naman at dalawang binata umakyat sa itaas na bahagi ng sabungan upang panoorin ang mangyayari. Nasipat ng mga ito si Lorenzo at isang matandang mahaba ang buhok. Nandito na sila. Sa palagay ko, wala silang kaalam-alam sa mangyayari. Wika ni Agaton. Oo nga, Manong. Tignan mo si Lorenzo. Kampanting-kampante. At Hindi na ituloy ni Ignacio ang sasabihin. Dahil may napansin ito. May dinukot si Lorenzo mula sa bulsa. Hindi ito gaanong makita ng binata. Ngunit naaninag niya na tila mga butil ng palay ang nakasilid sa maliit na botelya. Mukhang mabigat ang kargang gamit ni Lorenzo. Hindi yan bulaklak ng tanlad, Ignacio, kundi bunga ng pulang kawayan. Delikado si Ka Isidro kung sakali. Wika ni Agaton. Akmang bababa na sana ito. Nang biglang tumingin si Mang Francisco sa kanilang kinaroroonan, muling naupo si Agaton na labis namang ipinagtaka ni Ignacio. Bakit naman, Manong? Wala ba tayong gagawin? Tanong ng binata. Wala sa ngayon, Ignacio. Panoorin mo kung ano ang gagawin ni tatay. Sa ngayon, bakit hindi mo gamitin yung bertod na hawak mo? Tugon ni Agaton. Nagsimula na ang soldata. Dahil naunang dumating si Ka Isidro sa ruweda, sila ang unang lalaban. Swerteng nakatapat ng mga ito ang manok nila Lorenzo. Napansin ni Agaton na bumulong ng kung anong dasal ang kalaban sa hawak nitong botelya. Tinignan naman ng binata ang ama. Ikinumpas lang nito ang kamay. Laking gulat ng dalawa dahil biglang nabasag ang hawak ni Lorenzo. Napatayo naman ang kasama nitong matanda at kagad kinuha ang manok. Sa pagkakataong iyon, dalawang albularyo ang magbibitaw ng mga panabong sa loob ng ruweda. Ngayon na ang tamang pagkakataon para gamitin mo ang bertod mo, Ignacio. Makinig ka sa ibubulong nito. Wika ni Agaton. Kinuha ng binata ang posporo sa kanyang bulsa. Inusal ang mga dasal na ibinigay sa kanya ni Mang Francisco. Nagulat ang binata dahil tila may kung anong nagbubulong sa kanya na pumusta sa hawak na manok ni Mang Francisco. Mananalo tayo, Manong. Siguradong mananalo tayo. Wika ni Ignacio. Nang bitawan ng dalawang albularyo ang mga manok. Kagad itong nagsalpukan habang si Lorenzo naman napapasapo ng ulo. Kitang-kita din ng dalawa ang pag-aalala sa mukha ng kasama nitong albularyo. Samantalang si Mang Francisco naman nakatayo lang sa gilid ng ruweda
habang iniikot ang tingin sa paligid na tila walang pakialam sa nangyayaring soldata. Ilang sandali pa ang nakalipas. Dineklara ng sentensyador na panalo ang manok ng mga ito. Sa pagkakataong iyon, lumabas ng ruweda ang albularyong kasama ni Lorenzo. Nilapitan si Mang Francisco. Sa pag-aakalang magkakaroon ng kaguluhan, mabilis na lumapit ang dalawa. Naabutang nag-uusap ang dalawang matanda. Kahanga-hanga ang ginawa mo. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Wika ni Mang Totong. Ganon din ang nakita ko sa'yo, kaibigan. Binabati kita. Tugon ni Mang Francisco. Kaagad umalis si Mang Totong sa lugar. Habang si Lorenzo naman ay patuloy na nagwawala. Dahil sa muli, natalo na naman siya. At mas lalo pa itong nanggalaiti nang malamang ama ni Agaton ang nakatalo sa kanya. Halos mabaliw si Lorenzo sa nangyari. Napag-alaman ng pangkat nila Ignacio, sinangla nito ang bahay at lupa upang ipangbayad sa albularyo. Tignan niyo ang nangyari kay Lorenzo. Siya ang isa sa mga halimbawa ng taong hindi dapat tularan. Ang sugal ay ginawa para maaliw tayo, hindi para ubusin ang mga pinundar natin. Ay nako, umalis na nga tayo dito. Wala namang kwenta ang pasabog na to. Barya lang ang makukuha natin. Wika namang Hiner. Matapos ang kaganapang iyon, napatunayan ni Ignacio na walang maidudulot ang sobrang pagkaumaling sa sugal. Nagsilbing aral sa kanya ang nangyari kay Lorenzo. Sa kasalukuyan, may sarili ng manuka ng binata, ngunit sa halip na gamitin sa sugalang bertud, ginamit niya ito sa negosyo na pagbebenta ng mga manok na panabong. Paminsan-minsan ay tumataya ang binata, ngunit hindi ito umuuwing talunan. Si Lorenzo naman, dahil sa pagkalugi ay tila nawala sa katinuan. Palaging nakikitang palakad-lakad sa daan. Nakangiting mag-isa habang namumulot ng kung ano-ano. Sa tuwing maaalala ni Ignacio ang mga nangyari, hindi nito lubos maisip na totoong naganap ang lahat. Hindi makapaniwala ang binata na tuluyang magbabago ang kanyang kapalaran dahil sa kaibigang si Agaton at ang nakuha niya, bertud ng kambal na buntot ng butike. Opinyon para sa kwento, ako hindi talaga ako nahilig sa sugal na yan eh. Kasi kahit sabihin nating nanalo ka, panigurado babalik ka dyan para maglaro uli sa pag-asang mananalo ka na naman. Kaso nga lang, doon na pumapasok yung problema. Pagbalik mo kasi, doon ka na mas lalong nalulugi. Kung gaano kalaki yung panalo mo nung nakaraan, doble naman yung mawawala sa'yo. Muli mga kabayan, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam. Usog, bati, sumpa, kulam at barang. Hindi na kailangan problemahin itong mga bagay na to kung meron kang karagdagang proteksyon. Marahuyo bracelet. Gawa sa kahoy ng sinukuan, binasbasan, nilagyan ng pondo ng may mga kaalaman sa liim na karunungan upang makontra, rebuelta o ibalik ang mga masamang tangka sa atin. Meron din tong kasamang orasyon kung gustong mas alagaan ang gamit. Pero, buhay na ang gamit na ito at meron ng bisa. Sosotin na lang. Link sa comment section.